sound. Okay, magandang umaga po. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, dadalawa lang. Good Magandang morning. umaga po sa inyo lahat. Ah, Amen. Purihin ang Panginoon. Muli muna natin palakpakan ng Panginoon habang nakaupo kayo. Tayo po'y tumayo para sa maikling panalangin. 1 minuto lang. Gusto ko kayo po manalangin na maging matagumpay ang buong araw na ito. Alam niyo mga kapatid, sa daming dinaanan natin, mula Lunes hanggang Sabado, pero ngayon, nasa tahanan tayo ng Diyos. Kaya yung kanta nga natin mamaya, this is the house of the Lord. Amen? Amen. Na, dito ang presensya ng Diyos at nakatingin sa puso, nakatingin sa atin ng ating Panginoon sa puso natin. Amen? At tayo po'y manalangin sa inyo pong mga sarili. Ibukan niyo po ang ating mga bibig. At manalangin tayo ng 1 minuto lang. Yes, God. Let's pray. Sige po. 1 minute lang po. One pray. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise your name, Lord God. Tuloy po We glorify your name. sampayin ang pangalan ng Panginoon. Holy Spirit, come here, O May God. taas, Lord God. Wala kang katulad, O Diyos. Holy Spirit, Wala kang katulad, Panginoon. anointing right now, O God. So gracious, Lord God. So merciful, Lord. Naririnig mo sila, Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang ito.
Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng mga pag-iingat na binibigay mo sa amin, lalong-lalo na sa proteksyon sa pamilya namin, O Lord. Simula Lunes hanggang Sabado at ngayong araw na ito ay muli na naman kaming magpupuri at makikinig ng iyong mga salita. Isang napakalaga sa buhay namin ang magpalakas sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng iyong banal na salita. Mamaya po, Panginoon. Bagamat umpisahan po na namin ang aming pagpupuri sa iyo, hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang manguna sa buhay namin. Hindi po namin kaya to, Panginoon. Wala kaming karapatan, Panginoon, na manguna, kundi ikaw lang, banal na Espiritu. Let it be blessed in the Holy Spirit and right now, O Lord. I declare, Panginoon, na ngayong araw na ito, this is the house of the Lord, na kami ay magsasaya, magagalak. I surely in God, you are present in here sa bawat pusong narito, Panginoon. Kaya Lord, ano pa pang nakikitang karumihan sa aming mga puso, patawarin niyo po kami, humingi po kami ng tawad, aawaan niyo kami, mahabag po kayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po sa pagpapatawad. Maraming salamat sa pagmamahal at maraming salamat sa pag-iingat. Patuloy ka namin pinupuri. Sa pangalan mo, Jesus, na aming pagligtas, lahat tayo magsabi ng Amen. Awitin po natin ang Holy Spirit, fall on me. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this space where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this
Spirit and in truth. Malakas palakpak. Ready to praise to God. Hallelujah. This is the house of the Lord. Woo! Praise God. Hallelujah. Woo! Woo! We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My The God. God holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Shout. We shout your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your Praise. Oh, oh, We sing We to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. He hung upon the cross, then rose upon the grave. My God, still rolling stones away. Hey! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't be quiet. Our shout out your praise. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are Forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We are the beggars. Now we're royalty. We are the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Hey! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy surely in His place. And we won't be quiet. We shout your praise. We are beggars. And now we're royalty. We were the prisoners. prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We are the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted,
redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, And we won't be quiet. We shout your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout your praise. We shout your praise. Hallelujah! Woo! Salamat, Panginoon. Naririto ka, Lord. Hallelujah, Lord. Bless your name, Lord God. I will open the heart, Panginoon. I will open your eyes, Panginoon. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And you are Holy, holy, holy. and we cry. Holy, holy, holy.
to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. See you high. To see you High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I praise you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. And this song, patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Kung kami ay may minamahal sa aming mga buhay, sa aming mga mahal sa buhay, pero ikaw, mamahalin ka namin. Kaya ang awiting ito, Jesus, I love you so much. Hallelujah. Let's sing. Hear His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you. My soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings. In your presence,
carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. I love you so much, Jesus. Hallelujah. Yes, God. I love you, Lord. I love you. I lift my voice, oh Lord, oh God. Hallelujah. Love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Yes, God. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let us sing again. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let us sing. I love you, Lord, oh God. I love you, Lord, and I lift my voice to worship
for the last time. I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. God, I sing you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Yes, sir God. Praise you, Jesus. We thank you, Lord, oh God. Salamat sa iyo, Panginoon. Sana pakinggan namin pagpupuri sa iyo, O God. Yes, Nabuksan ang aming mga puso sa iyo, O Lord. At muli kaming makikinig ng iyong mga salita. Naway maging rema sa buhay namin ang aming papakinggang iyong salita, Panginoon. Balutin mo ng iyong karunungan ang gagamitin mo mightily, O Lord. Upang kami ay mamuhay sa iyong mga salita at isabuhay na. Kaya Lord, maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. I love you so much. I love you, Lord. I love you, Lord, O God. Pinupuri ka namin. Niwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ala tayo magsabi ng Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Nakatulog po ba kayo kagabi? Ay, alang kuryente, ako, hindi pa ako praise God. Okay lang yung walang tulog kaysa walang gising. Sabi nga, sige tayo po ay humanda sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tumingin ka sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. Kaya yung katabi mo, kung medyo nayuyok-ayok, antok yan, maunawaan natin. Okay. So tayo po'y dumako sa pagbasa ng salita ng Panginoon na hanguin po natin sa Matthew 24, beginning from verse 42. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito ay pamamagatan po nating how to be ready for the coming of Christ. Tayo po muna yumuko, manalangin po tayo sa Panginoon. Diyos amang nasa langit, marami pong salamat sa iyong Santong Espiritong sumama po sa amin, sa aming pag-aawit ng pagsamba na iniaalay namin sa iyo lamang. Panginoon, marami pong salamat sapagkat alam po namin na kayo po ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Bagamat nakikita mo ang aming kalagayan, yung iba sa amin wala pang tulog, napuyat. Salamat, Lord God, sapagkat dinala mo kami rito upang muli magkatipon-tipon, pag-aralan at purihin ang iyong pangalan. At alam po namin, Panginoon Diyos, tuwang-tuwa ho kayo na sa kabila ng aming mga pagod, puyat, ay naglalaan kami ng panahon sa iyo. Tunay po, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita na ang sino mang naglalaan ng panahon sa inyo, siguradong may pagpapala na nakalaan. Gabayan mo kami, Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, review po tayo. Alam po ninyo ngayon ay nagkakaroon po ng digmaan doon po sa pagitan ng
Israel at saka ng Iran. Si Ana nandoon po ano ho. So, hindi pa ho siya nakakauwi. Natin alam kung kailan makauwi kasi medyo wala atang flight. Sama natin sa prayer si Ana kasi yung mga pasalubong niya hindi maibibigay sa atin. Okay, biro lang po. So, alam po ninyo kapag may nangyayari sa Middle East, lalo ho sa Israel, ay ang mga Kristiyano, ang mga churches, ang laging pinag-uusapan, darating na kaya si Kristo. Kasi sa banal na kasulatan, ang Israel po ang timetable natin. Na kung ano mangyari sa kanya, ito po ay paalala sa atin na kailangan tayong maghanda. Amen po ba yon mga kapatid? Okay, so, kaya ho, alam po nyo, napakahalaga sa buhay natin na nakakaroon tayo ng personal na paghanda sa sarili natin. Kasi alam po ninyo, tayong mga tao, napakaabala natin. Amen ho ba yon? Wala atang taong hindi abala. Tama ho ba yon? Nadagdagan pa yung pagiging abala natin dahil pag nakaupo tayo, anong ginagawa natin? Pag wala tayong magawa, nagsiselfone. Ibis na magdasal. Ano ho? Kaya ho, naaabala tayo. Kaya ho, napakahalaga ho na sa bawat pangyayari sa buhay natin o araw-araw, maglaan tayo ng panahon sa Panginoon. Kasi pag sinabi mong pag may panahon, palagay ko wala Abala tayo lahat Kaya dapat pinaglalaanan ho ng panahon ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Praise God. Many things in life require preparation. Tama ho ba yon? Tandaan po natin, kapag gusto mong magtagumpay sa buhay, umangat sa buhay, kailangan ng paghanda. For example, kapag ikaw po ay merong ini-expect na darating na bisita, yung bisitang ito talagang mahalaga sa iyo, espesyal. So ano ang gagawin mo pag meron kang inaasahang espesyal na bisita? Yung matagal na kayong hindi nagkita, anong gagawin mo? Palagay ko maglilinis ka ng bahay. Tama ho ba yon? Palagay ko magpapalit ka ng mga kurtina. Palagay ko, iisipin mo, ano ba yung masarap iluto na paborito ng bisita ko? Amen ho ba yon? So pinababango mo yung bahay, talagang lahat ayos mula sa loob hanggang labas, talagang preparado. Yung iba naman sa atin, pag magte-take ng exam, ayan, yung mga nag-e-exam, anong gagawin? Para maging mataas ang grado sa exam, makapasa, pinaghahandaan. Anong ginagawa? Naghahanda ng kodiko. Naghahanda ng mag-aaral yan, nagre-review yan. Hindi pa makontento, magpa-tutor yan. Hindi pa magpakante, pupunta sa reviewing sa mga center na nagre-review. Kasi gusto nating pumasa. Tama ho ba yung mga kapatid? Ano pa? Kung mayroong mga job interview, halimbawa, i-interviewin ka, magpapasa ka ng resume, ng biodata mo, i-interviewin ka ng presidente, siyempre pag-aaralan mo, paghahanda, paano ba sumagot? Baka itanong ito, kailangan masagot ko ito. So, ibig sabihin, anumang okasyon o mahalagang pangyayari sa buhay natin na mangyayari pa lamang, ito po ay ating pinaghahandaan. Amen po ba yon? Okay, so dahil pinaghahandaan po natin, alam po ninyo mga kapatid, ang katotohanan ito. But the most important of all, the return of Christ. Yung pagbabalik ng Panginoon, ang pinakamahalagang dapat pinaghahandaan po natin. Bukod sa pagdating ng Panginoon, meron tayong tinatawag na pagtigil ng hininga. Anong tawag po doon? Yung pagkamatay. Ano ho? So, kung dadating si Kristo sa ating panahon, siguradong ang kamatayan dumadating yan. So, ano man ang mauna sa dalawa, ang mahalaga, tayo po ay preparado. Amen ho ba yun? Kung ang iba sa inyo nagpe-prepare talaga, alam ko yung iba sa inyo meron ng nakalaang kataol. Nako, may kabaong na, mayroon ng sementeryo. Pag ako dito sa ganito at sa ganyan. Kami nakakuha kami ni Mrs. Saan ba tayo? Doon sa paradise, tapos na naming hulugan, kaya papapasukin na kami sa paraiso. Pero wag muna. Alam po ninyo, kasi mahalaga ang paghahanda. Ngayon, sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, paano tayo naghahanda? Pag-uusapan po natin sa umagang ito, sapagkat bilang mga Kristiyano, mahalagang pinag-uusapan natin yung salitang pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong, are you ready?
Handa ka na ba? Tandaan po natin, ang pagdating ni Lord sa atin ay hindi kagugulatin, kundi kailangang pinaghahandaan. O kaya talagang nakagugulat talaga kasi biglang darating sa araw na hindi mo inaasahan. At ito ho ay personal. Sabihin natin personal. Kaya hindi ibig sabihin yung tatay mo, yung nanay mo, yung nagsisimba, ay nakikisama-sama ka na rin, ay palagay ko handang-handa na ako. Ang pagtanggap kay Lord at pagpasok sa kalangitan ay personal. Amen po ba yon? Kaya dapat sinisiyasat ang ating mga sarili. Ang tanong, what does the Bible teach about the coming of Christ? Ano bang sinasabi o itinuturo ng Biblia sa pagdating ng Panginoon? Kasi makikita nyo sa Facebook ngayon, darating na kaya? Jesus is coming very soon. Lagi, may mga nagtanong na bata, darating na po ba talaga si Christ? Kasi sabi ng nanay at tatay ko, maghanda-handa na at baka dumating na si Lord. Yan po ang uusapan eh. Kaya ho ito, pinag-uusapan natin paano ba tayo maghahanda. Ngayon, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? Okay, so una, tandaan po natin mga anak ng Diyos, He will surely come again. Siya po ay tiyak na darating na muli. Amen po ba yon? Naniniwala po ba kayo? Kaya maniwala kayo kaya hindi nakabase ang pagdating niya sa paniniwala mo. Ang kailangan lang ay paghahanda mo. Sapagkat Jesus is coming very soon. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Sabi ng John chapter 14 verse 2 to 3, I go to prepare a place for you. Pansinin po ninyo, ang Panginoong Yesus umakyat dun sa langit, naghanda siya ng matitiran para sa atin. So yung mga pinaghahandaan niya ng matitirahan, dapat naghahanda rin dito sa pagsalubong sa Kanya. And if I go and prepare a place for you, anong sabi ni Jesus? I will come again. Ready or not, darating talaga ang Panginoon. At mapalad po tayo sapagkat sa mga panahon natin ngayon, nandito tayo nakikipag-fellowship, nakikinig, nag-aaral at natututo. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, I will come again. Sa isang meeting namin, hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang pastor, para daw maging prepare ka lagi, kailangan lagi mong tatandaan ang araw na ito, ang huling araw mo na. Amen ba yon? Siyempre, pag alam mo sa araw, mamayang hapon ay kukunin ka na, ihahanda mo na lahat. Kaya mahalaga, ang buhay natin, lagi isipin, ang buhay ko, si Lord darating na para maging handa ka. Kasi pagka hindi ganon, palagay ko mawawalang halaga. Mababaliwala yung ating pagiging Christian. Ang pagiging Christian na lang natin parang ritual. Aating ka ng church, makikinig ng kantahan, sasayaw ng konti, kakanta, uuwi, magja-Jollibee sa McDo, uuwi uli, and then pagkatapos babalik uli. Nagiging ritual. Nawawala na yung relationship. Tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon, hindi isang ritual, kundi ito ay isang relasyon sa Panginoon. Amen po ba yon? Amen po ba yon? So pag sinabing relasyon, ito po'y inaalagaan. Ito po'y kinakamusta. Kamusta na kaya ang relasyon ko sa Panginoon? Gaano kaya kadalas ako magdasal sa loob ng isang araw? O nagbabasa ba kaya ako ng Biblia? Baka hindi na. O gaano karami ng aking kagalit kaysa mga kaibigan? Napakahalaga ho na tinatanong natin ang ating mga sarili. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 11, nung si Jesus ay umaakyat doon sa kalangitan, physically, nakikita ng mga disciple, 11 sila. Kasi yung isa, si Judas, wala na sa eksena. Habang umaakyat si Jesus, nakatingin sila. So, nung nawawala na si Jesus, may biglang nagpakitang dalawang angel at itong sinabi sa Acts chapter 1 verse 11, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Kasi dalawa yung event na mangyayari. Sa pagdating ng Panginoon, darating po siya physically, tutungtong yung kanyang paa kung saan siya umakyat. At ang isa, yung pinag-uusapan po nating the rapture of the church. Amen po ba yon? Kaya mahalaga na maunawaan natin to sapagkat para hindi tayo nagkakagulatan pagdating ng panahon na yon. Pangalawa,
no one knows when He will return. So wala talagang nakaalam kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Amen po ba yon? Bagamat itinuturo po natin sa church that Jesus is coming very soon, ang mga iniwan ng Panginoon, mga palatandaan, mga signs sa ating panahon na nakikita natin, maaaring sa ating panahon, dumating na talaga si Lord. Pero hindi pa rin talaga natin alam. Kasi kung ang Lord ay magsasabing, darating ako ng alas 9, siyempre maghihintay tayo ng alas 9. Kung yung Amerika ang naghihintay ng alas 9, late sila ng, ilang araw ba yung, isang araw, ay di dumating na si Lord, na-late sila. Nakita ho ninyo, iba-iba yung oras ng mundo. So, dahil iba-ibang oras ng mundo, kailangan pinaghahandaan mo ang araw na yon. Amen po ba yon? Kaya dapat pinaghahandaan. Sabi ho ng banal na kasulatan, but of that day and the hour, no one knows. Kaya ho, alam po ninyo, marami akong hinahangaang mga preacher na nangamatay na, hinahangaan ko sila, pero isa lamang ang hindi ko nahangaan sa mga sinabi nila. Sapagkat may mga magagaling na preacher, na old preacher, na sinabi nila, pinakita ng Lord sa akin, hindi ako mamamatay, mararapture ako. Namatay. Kaya tayo dito sa church, nag-iingat tayo sa pagsasalita ng mga araw at petsa, kundi ang sinasabi natin, maghanda po tayo. Baka kasi magkamali, hindi natin alam ang oras. Amen po ba yon? Okay. So, tingnan po natin. Nakuha nyo ba yung pinag-aaralan natin? Review po ito bilang mga Christians. And His returns will be sudden and unexpected. Ang pagbabalik niya ay biglaan at hindi inaasahan. Kaya nga napakahalaga bilang Christian, lagi kang handa. Kaya nga ho, laging sinasabi sa amin, pag mayroong kang pupuntahan at may requirement, hindi isang kopya ang dadalhin mo, laging dalawa. Hindi ko makalimutan nung kami nasa barangay, dyan sa Cadre. Ang sabi ng barangay dun sa Cadre, pumunta kayo ng munisipyo, tatanggap kayo ng ayuda. 1,000 ata yun. So yung mga taga-Cadre, nagmamadali sila. Ako din nagmamadali, pero sinigurado ko yung dala kong papeles, kompleto at dala-dalawang kopya. Pagdating dyan, sa dinami-dami ho ng mga nabigyan ng ayuda, ako ang nabigyan lang. Pinabalik sila. Bakit? Kulang. Tumingin ka sa katabi mo, huwag kang magkulang. Kasi pag kulang ang requirement, ay hindi. Inggit na inggit. Sabi sa akin, taga-Cadre ba yan? Hindi naman natin nakikita sa Cadre yan. Ang sabi ko, taga-Cadre, puso ko at isipan. Bagamat hindi ako dyan nakatira. Lupon nga ako dyan eh. Kaya nga pag may nag-aaway, madalas sa Cadre, ako nakukuha. Bakit? Yung mga lupon, magkakamag-anak eh. Buti na lang, wala akong nakikitang kapatiran. Ay, nakakahiya ay. Di ba nakakahiya, Brother Joel? Pastor, yung mga member ng church nyo, nagbabangayan na naman, nagchichismosa. Kaya ang sabi ko sa mga kapatiran, lalo sa Cadre, mga kapatid sa Cadre, pag tayo hinakita sa barangay, isa lang ang masasabi ko. Ano po yun? Di na tayo nahiya. Ano ha? Maliwanag ko ba yan? Okay, wala naman. Hindi ako pinapatawag. Kasi pag kami nagkakaproblema sa Cadre, may kapangyarihan kasi yung nagbabarangay, mamili. Hindi ako pinipili. Kaya siguro hindi ako matawag pagkapatiran nagbabaranggayan. Okay, so now brothers, about times and dates. We do not need to write to you. Ay, hindi na kailangang isulat. Ang sabi ni Pablo, ang araw at petsa, magkakamali tayo. Kaya ang sabi po niya ay ganito. Tingnan po natin ang sumunod na verse. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Pag sinabing thief of the night, ganyan ang itsura niyan. Ano ha? Pag magnanakaw, may tummy piring. Ano ho? Sino sa inyo nanakawan na? Nakupitan. Nung anak ko, kinupitan ako. Alam po ninyo, yung thief of the night, mga kapatid, hindi nagpapaalam. Hindi nagpapaalam ang magnanakaw. Meron ho bang magnanakaw na nagpaalam? Wala, anong oras ba ka matutulog? Bakit? Nanakawin ko yung pera mo. Yung cellphone mo, nanakawin ko yan. Walang magnanakaw na nagpapaalam. At walang magnanakaw na pag nakita bahay mo, kawawa naman ito, walang appliances. Madalan nga. May ganun ba?
Anong klaseng magnanakaw yan? Ano, Santa Claus? Okay, so yung magnanakaw, dumarating, hindi nagpapaalam. So, napakahalaga bilang mananampalataya dahil hindi siya nagpapaalam, kailangan paghandaan po natin. Amen ho ba yun? Ang ibig sabihin, pag alam mo na may magnanakaw na magpupunta, anong gagawin mo? Sasarado mo maiga pintuan, lalagyan mo ng padlock. At pagkatapos maglalagay ka ng CCTV camera, maglalagay ka ng yung mga number na pwedeng tawagin pag emergency. At palagay ko, kung alam mong darating ang magnanakaw ng araw na yon, hindi ka matutulog. Ang problema, hindi nga natin alam. So, ibig sabihin dapat araw-araw naghahanda ka. Amen po ba yon? So, mahalaga po yan mga kapatid, mahalaga po, nakakalungkot pagka hindi natin pinagandaan. Sayang ang pagiging Kristiyano natin. Tagal na natin nagsisimba. Ang tagal na nating sumusuporta sa gawain, nagpe-praise the Lord tayo, dito na tayo tumanda. Pagkatapos, pagdating ni Lord, maiwan ka pa. Nako, ayaw natin ang ganon. Yung 10 virgins, ayan, sa Matthew 25 verse 1 to 13, alam natin ng istorya. Ilan po yung virgins? Ilan po yung wise? Ilan po yung foolish? Okay, 5 din po. So makita natin sa picture, yung iba masaya, may ilaw. Yung iba naman ay malungkot sapagkat nawala ang ilaw, naubos na. Tignan natin ang kasaysayan. Basahin po natin kasi mahalagang maunawaan natin sapagkat baka naman tayo ay nasa grupo ng mga foolish, ay maiwan po tayo. Sabi ng Matthew 25 verse 1, yung kaharian daw ng Panginoon ay katulad sa 10 birhen na nagdala ng kanilang lampara upang salubungin ang lalaking ikakasal, yung bridegroom. So anong mapapansin natin sa 10? Parehong nagdala. Parehong naghanda. Pero ang paghahanda ay hindi isang araw, kundi continuous na paghahanda. Amen po ba yun? Kailangan, gano'n. Naalala ko dun sa balde, yung sa mga 4Ps. Kasi meron kasing programa sa gobyerno, kami nagtuturo, dapat meron kang ibalde. Anong nakalagay doon? Tinapay, sardinas, yung mga emergency in case of emergency. Ay, ang ginawa, nilagay doon yung tinapay, nilagay doon, inabot ng 4 na taon. Nung titignan, bulok na. Kaya ang paghahanda, laging binibisita yung lalagyan mo. Laging tinitignan yung puso mo. Baka akala mo, meron ng ibalde sa loob, ay okay na. Baka wala palang laman. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya pasin niyo si Jesus sa Revelation chapter 3 verse 20. Kumakatok ako sa pintuan ng inyong mga puso. Kung bubuksan ninyo, ano sabi ni Jesus? Papasok siya. Lord, ba't ba lumabas kayo? Hindi naman namin kayo pinapalabas. Ang sabi ni Lord ganito, kasi sa dami ng kaabalahanan mo, nailabas ako nang hindi mo alam. Amen po ba yan? Nangyayari po ba yan? Yes. May mga Lord, ikaw ay mahal ko. Ikaw ang uunahin ko. Di kita kakalimutan. Ang daming alalahanin. So, natatabi na siya. Kung minsan, sa loob ng bahay, di ba, pagka may bahay ka, bibili ka ng appliances, yung mga sopa-sopa. Tung supang ito, mahal na mahal ko to. Hindi kita papalitan kahit kailan. Nag-upgrade ang panahon. Ano nangyayari sa mga lumang gamit? Di ba, unti-unting naitatabi, napapalitan na. Hanggang isang araw yung naitabi mo na ilalabas mo na. Kung minsan si Lord, pakiramdam natin, luma na siya. Kaya yung marami mga bago sa buhay natin, natatakpan siya na ilalabas siya. Kaya sabi ni Lord, baka nasa labas na ako, kumakatok ako uli. Amen po ba yon? Yung magnanakaw ho ba kumakatok? Kumakatok po ba? Hindi. So si Lord, kumakatok sa puso natin, gusto niyang pumasok, ayaw kanyang pilitin. Dahil alam ni Jesus, pag hindi mo ko pinapasok ng kusa, may ibang papasok. Amen po ba yan? Okay, so pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. 5 of them were foolish, hangal ang 5, matalino ang 5. Anong ginagawa ng mga hangal? The foolish ones meron silang lampara. Ang problema, ano sabi diyan? But did not take any oil with them. Sa madaling salita, pare-pareho silang may dalang lampara. Ang problema, walang reserba, walang baon. Tumingin ka sa katabi mo. May baon ka ba? Ha? Mamaya, offering ha, offering. Dapat may baon tayo. Kahit saan ka pupunta, dapat may baon ka.
Hindi, mabilis na. Kung magutom ka. Kaya dun sa aming men's fellowship, di ba? Anong ginawa namin? Nagdala kami ng kanya-kanyang tinapay. Natuto na kami sa kasaysayan ng kababaihan, nagutom sila. Kaya nagdala rin kami. Yung iba walang baon. Maunawaan mo, nagmamadali. Pero ang mahalaga, meron tayong baon. Amen po ba yung mga kapatid? Hindi pwedeng wala. Ayun na, pagpatuloy po natin. The wise, however, took oil in jars as long with their... Yun ang maganda. Matalino sila sapagkat bukod sa meron po sila, may dala silang baon. Okay, yun po ang nakita natin. Matalino yung may mga baon pala. Okay, so dumating daw po yung lalaking... the bridegroom was a long time in coming. Napatagal, parang si Jesus. Babalik na si Lord, pero ba't ang tagal-tagal pa? Wala namang orasan ng Diyos sa pagbabalik. Tayo lang ang may oras. So, hindi niya sinabing ganito, basta babalik sa maganda ka, ibang oras mo sa oras niya. Amen po ba yun? So, ano nangyari? Napatagal po yung pagdating niya. Ano nangyari sa 10? Pare-parehong inantok. So, ibig sabihin, dumarating sa buhay ng mga wise at foolish, parehong inaantok. Tingnan mo yung katabi mo. Parang ganyan, patulog na. Okay. So, ibig sabihin, dumarating sa buhay ng Christian, nanlalambot ka, nanlalata ka, nanghihina ka, tinatamad ka, dumadating po sa atin yan. Amen po ba yan? Nangyari po ba sa buhay ninyo na parang tinatamad ka ng mag-church? Parang tinatamad ka ng magbasa ng Bible? Nangyari ba sa inyo? Sa amin, hindi pwedeng tamarin, walang mag-preach. Kahit tinatamad kami, kaya ka mag-preach. Pero alam po ninyo, nangyari po sa buhay ng tao sa atin, dumarating po yung pagkaantok. Okay, so maganda, eto na, may announcement at midnight, the cry rang out. Kaya may mga announcement. Alam nyo, pag may nagpipreach sa Bible studies, sa cell group, pag Sunday, pag prayer meeting, midweek, announcement yan. Amen po ba yon? So, kailangan magising ka sa announcement. So, anong sabi? Dumating na yung lalaking ikakasal, lumabas na kayo, maghanda na kayo. So, ano nangyari? Ay parehong nagising na tutulog. Then all the virgins woke up at inayos ang kanilang lampara. So yung lampara na yon, mga kapatid, ay sumisimbolo sa kanilang spiritual na langis, yung kanilang buhay kristyano, yung kanilang buhay panalangin, yung kanilang buhay kabanalan. Yun po yun. Ano ho? Ngayon, ang sabi rito, pansinin po ninyo, the foolish one said to the wise, bigyan mo kami ng konting langis. Bakit? Kasi mamamatay na yung kandila namin, yung aming lampara, nakalimutan namin na magdala ng bao, kala kasi namin, darating na. Pansinin po ninyo, pero anong sabi po nung matatalino? Ay, hindi. Damot mo naman. Hindi naman sa madamot. Kaya lang, pagka binigyan namin kayo, ay pare-pareho tayong magkakaproblema. Kaya yung kaligtasan, personal. Hindi pwede, ligtas ako, ibigay ko sa iyo yung 1/4 ng kaligtasan ko, ha? Hindi ganon. Ang kaligtasan, personal, hindi mo pwedeng i-share yan. I-share mo kung paano maligtas, pero yung kaligtasan mong personal, iyo yan. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay, so, nakita natin, sumunod, eto na. Instead, go to those who sell oil and buy some for you. Bumili ka, baka may nagbebenta riyan, mamili ka ng langis na magkaroon kayo. O maghanap ka pa ng magpipreach, baka may nagpipreach pa dyan, makiatin ka. Kaya nga, makita nyo, merong simba ng hapon, may gabi, marami tayong simba. Para kung di ka nalangisan ng linggo, pwede kang malangisan ng Miyerkules. Kung di ka nakatin ng Miyerkules, pwede kang malangisan ng Men's and Women's Fellowship. So, kailangan ng langis. Yung sasakyan po natin, kailangan ng langis. Kailangan ding i-change oil. So, mahalaga po yung langis. Ano ho? So, tignan po natin. Eto na. But while they were on their way, bibili na, ay dumating na yung lalaking ikakasal. At eto na. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. Darating ang panahon, bukas po yung pintuan Praise the Lord. Nasa biyaya po tayo ni Lord. Wala pa tayo sa judgment. Kaya nakita ho niyo ang bait ng Panginoon na kahit tayo madalas makalimot sa Panginoon, kung magawa ng mali, bukas pa rin ang pintuan ng pagbabalik loob. Pero, pag dumating po yung panahon na isarado na yan, nako, hindi na ho tayo pwedeng pumasok pa. Amen po ba yon? Kaya ho,
ang paghahanda ay hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon. Tumingin sa katabi mo. Sabi mo, magbago ka na. Okay. Kailangan magbago na tayo lahat. Okay. So, hindi pa huli ang lahat. Later, the others also came. Anong sabi ng mga na-late? Sir, they said, open the door for us. Buti na lang, hindi tayo iglesia ni ano eh. Di ba? Oh, pag pag sinabing alas 9, sinasarado yung pintuan. Di ka pwedeng pumasok sa susunod na service. May penalty ka. Oh, di ba? Pero dito mabait tayo kahit late ka, okay lang. Wag naman yung ano na lang, yung amen na lang maabutan mo. Maganda yung kumpleto man lang. Isang araw na hinihingi ni Lord, di nga isang araw, 2 oras. Nalampas ng 3 oras, na inip ka na. Yun na nga lang hinihingi, di pa maibigay. May kaagaw pa nga siya kung minsan. Ano, maliwanag po ba yan? Okay. Sir, buksan niyo po ang pinto. Kasama po kami sa naghihintay sa inyo. Mga Christian din po kami. Buksan ang pintuan. Pero anong sabi ng tagapagbantay ng pinto? I tell you the truth, I don't know. Hindi, naka-reserve kami. Nagpa-book po kami. Di ba ganun tayo? Pero alam niyo, sa kaharian ng langit, walang nagbubuk. Kaya ang pagiging Kristiyano mo ay hindi mo sasabihin, Kristiyano ko noon, kamusta ka na ngayon? Amen? Nabuhay sa kabanalan noon, banal ka pa ba ngayon? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sukatan noon, kundi hanggang ngayon, nandiyan ka pa ba? At mapalad kaya yung katabi mo, bakit nandiyan pa siya? Sabi mo sa katabi mo, tumingin ka sa katabi mo, hindi ka pa late. Hindi ka pa na late. Sa church lang nalilate ka. Okay. So, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. Hindi natin alam. Ang pwede lang nating malaman yung nangyari sa sarili natin kahapon, kanina, at nangyayari kani-kaninang konti, pero yung mangyayari mamaya pagkatapos nito, hindi natin alam. Noah's Ark. Ayan. Alam po nyo, yung Noah's Ark, napaka-makasaysayan. Napakalaking barko, pero ang nakapasok lamang sa loob ng barko na mga na pamilya ay pamilya ni at ang kanyang mga manugang. Hindi na binanggit ang biyenan. Baka sa ibang arko nasakay. Okay, hindi ko alam, ba't di binanggit eh. So, kasi doon, pagka nag-asawa, binibigay na yung anak, so hindi kasama. So, ibig sabihin, isang pamilya ang naligtas sa arkong pagkalaki-laki. Bakit sila lang? Kasi sila lang ang nakinig eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Noah ay mabuting tao, kaya palagay ko habang ginagawa yung arko, di pa tapos, nangangaral sa mga tao. Pagsisihan natin, talikdan ng ating mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos. At itong arkong ito ay arko ng kaligtasan nating lahat. Pero anong ginawa ng mga tao? Baliw. Hindi sa tinaniniwalaan, pinagtatawanan siya. So, ibig sabihin, matagal, 120 years, kung di ako nagkakamali, na gawin yung arkong ito. Ang tagal. Bakit tumagal? Kasi ang Diyos, hinihintay niya na matapos yung ginagawa mo. Amen? Pwede niyang paulanan, pero sabi niya, basta gumawa ka lang, iintayin kita. Si Lord talaga nag-iintay sa atin eh. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya habang tayo nagtatrabaho sa arko, habang tayo naghihintay kay Lord, ibahagi natin si Kristo sa iba. Kung ayaw nilang makinig, ayos lang basta ibahagi mo. So, nakita natin, ang nakapasok dyan, ilan sila? Ilan? Sige nga. May premyo ito. Unang sasakay sa arko to. Si Noah, yung asawa niya. Ilan yung anak niya? 3. Tapos may asawa. Ilan na? 8. So, at pagkatapos, maraming mga hayop dun sa loob. Tigda-2 yon. Amen ba yon? At ang pinakahuling pumasok sa arko, alam niyo kung ano? Pagong. Inintay ng Diyos eh. Kaya kung tayo, Christian, mabagal ka, hihintayin ka ng Diyos. Basta siguraduhin mong papasok ka. Amen po ba yon? Okay, so makita natin doon, pagpasok nila doon, hindi naniniwala, pero nung sila po ay makapasok doon sa arko, bumuhos na ang ulan. Kaya makita natin doon sa Matthew 24:37, ginamit ni Lord,
Katulad daw ng panahon ni Noah, ang pagdating ng anak ng tao. Si Jesus, tinatawag po siyang Son of Man. Pero hindi ibig sabihin hindi siya Diyos, sapagkat si Jesus is 100% man and 100% God. Amen ba yun? Kasi ang umakyat ay tao na nagkatawang tao, kaya babalik ay yung taong nagkatawan, si Jesus. So, titignan po natin, anong ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noah habang sila'y gumagawa ng arko? Naghahanap buhay, gumagawa ng arko. Ano dumating? Dumating po yung flood. Nagulat yung mga tao. Bakit? Kasi sa panahon na yon, hindi pa umuulan. Si Noah naniwala. Yung mga tao hindi naniniwala kasi hindi nila alam yung ulan. Yung baha, hindi nila alam ang baha, pero bumaha, nakita nila. Nung dumating ang baha, anong ginagawa ng mga tao? Anong ginagawa? Eating. Di ba? Kasi yung mga tao, di ba napapansin, sa ating panahon, ang daming kainan ngayon, lilibangin ka. Amen ba yon? Magche-church ka. Anong laman ng isip nyo ngayon? Saan tayo kakain mamaya? Mag-Jollibee tayo sa McDo. Doon naman sa kadre, ano kaya ang oras matatapos yung pastor na yun? Baka dinuguan na naman matira sa atin. Kasi nasasabay sa gawain ng iglesia. Hindi bumibili ng dinuguan, binibili yung natitira dinuguan. Pansinin niyo pagkain. Kaya may mga tao, ang nasa isip pagkain. Nakalimutan, minsan di na nga mag-church eh. Oy, punta tayo sa Clark, punta tayo sa Subic, punta tayo sa ganito, ang sarap ng pagkain. Mag-church muna. Hindi na. Kasi pag nag-church tayo, malilate tayo, nakabook tayo, nakaano tayo. Nakita nyo niya, mga ganun ho ba? Okay. So, ano pang ginagawa ng mga tao? Inuman, eating, drinking. Ayan, ang daming ngayon. Ang iba naman, nagpapakasal, nag-aasawa. Di ba makita ko niya yung nangyayari ngayon? Up to the day Noah entered the ark. Ibig sabihin sa mga tao, normal. Anong darating? Wala. Magpakasal tayo, kain tayo. Hindi totoo yan. Dumating na. Pagkasarado ng pintuan, umulan ng malakas. At yun na nga. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Kaya may kasabihan ko minsan, nasa huli ang pagsisisi. Pero sa Christian, hindi totoo yun. Amen? Hanggang buhay ka, pwede kang bumalik. Amen ho ba yan? Okay, palapakan natin ang Panginoon diyan. Napakahalaga ho yan. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Eto pa. Kasi sinabi ko kanina, meron tinatawag na second coming at yung rapture. Yung buhay ka. Ano sabi diyan? 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. Ano pang sabi? 2 women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Parang ganito, dalawang nagsisimba, tingnan mo yung katabi mo. Tandaan mo yan. Pag mamaya nawala yan sa tabi mo, baka nag-CR lang. Biglang naglaho. Yan. Kaya magkakaroon ng matinding kaguluhan sa mundo. Kasi yung tunay na Christian na kilala ni Kristo, kasi si Jesus, katulad ng magnanakaw, nanakawin niya yung kanya. Hindi niya nanakawin yung hindi kanya. Kukunin niya yun. Kaya pag nagkawala ang mga tao sa mundong ito, ibig sabihin, naganap yung rapture. Ang malungkot, nalaman mo kasi naiiwan ka. Maganda nang hindi mo malaman dahil nakuha ka. Amen ba yon? Kaya araw-araw magdadasal. Kaya pag gising mo, pag wala ng tao sa bahay mo, ang aso na lang natira. Maganda. O baka ma-rapture di aso. So, ibig sabihin mahalaga, yan ay mangyayari. Yan, palatandaan yan. Kaya hindi na tayo pagka nabalita sa TV na wala si ganito, na wala si ganyan, na rapture. Ayan. Okay. Sabi pa rin po dito, therefore, keep watch because you do not know on what the day your Lord will come. Amen po ba yun? Kaya mahalaga yan. Ito pa, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo babaguhin. Yan yung rapture. Kaya hindi ibig sabihin kailangang mamatay ka para maging Christian ka. Kahit buhay ka na Christian, kukunin ka. Ang sabi ng Bible, paano ba yung pagkawala? Ano sabi dyan?
Yan, makakarinig tayo ng ganyan. No, baka makarinig tayo niyan, di mo malaman, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Amen po ba yun? Yang tunog ng trompeta na yan, base dun sa second coming. Baka makarinig tayo. Ano ho? Para akilabot, ano? Ilipat na natin para magra-rapture na agad. Alam po ninyo mga kapatid, may nagtanong, yan ho ba'y maririnig ng lahat? Ang sabi ng iba, yes, maririnig na lahat. Pero palagay ko, personally, dahil personal ang kaligtasan, baka personal mong marinig. Yung mga kukunin lang siguro makarinig ng tunog ng tambuli ng Lord. Palapakan natin ang Lord sa kanyang pagdating. Ayan, kaya ho ganon. Kaya sabi diyan, as has just been said, today, if you hear His voice, yung word ng Panginoon, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Pag narinig mo yung salita ng Diyos, sundin na agad. Ha? Kasi baka wala nang bukas-bukas yan. Tanong, how can we be ready? Paano ba maging handa? Okay, so pag-usapan po natin yan kasi mabilis lamang ito. Kasi maganda, na-check po natin yung bawat isa yung ating sarili. Alam nyo, katulad sa eroplano, sino nakasakay na sa eroplano? Ayan, kami nila, Ate Aida, yung mga... Sino hindi pa nakasakay sa eroplano? Sumakay ka, walang pipigil sa'yo. Pag sumasakay ng eroplano, ilang hours bago ko, ano sasabihin sa'yo? 3 hours o 2 hours before. Di ba? Hindi ka iintayin ng eroplano. Si Lord, pag dumating yan at tumunog yung tambuli, teka Lord, naiwanan ko yung sampay. Ay Lord, yung ano, kinigis ako, sayang. Ala. Kaya pag dumating siya, walang ganun-ganon. Kaya dapat be ready. Sabi niya, 2 hours before the flight. Pag dumating si Lord, di ka ready, hindi pwedeng, naku, wala na, sayang. Una, napakadali, pero napakahalaga. Anong dapat gawin sa paghahanda? Receive Christ as Lord and Savior. Kailangan maging anak tayo ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, magsabing Amen. Ngayon, pag sinabing anak tayo ng Diyos, hindi ka naging anak dahil ang tatay at nanay mo, mami at daddy mo, Christian. Ang pagiging anak ng Diyos ay personal. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa Luke chapter 6:46 muna, babasahin ko muna to. Basahin natin to. Lahat tayo begin. Ang ibig sabihin kasi, pag tinanggap natin si Lord, Lord and Savior, dapat Lord and Savior. Kasi maraming Christian, akala pag tinanggap si Lord, package na. Maaaring oo, pero ang pagiging Lord niya, kakaiba sa pagiging Savior. Paanong pagkakaiba? Sinave tayo sa ating mga kasalanan. Naging Savior natin siya. Ang Savior nagsisave. Pero ang Lord, sinusunod. Ang tanong, pagkatapos mong masave, sumusunod ka ba? Meron ako nakita sa Facebook, 100. Doon sa 100 na napakalaki, nakalagay, I believe God. Ang daming dumadaan. Sinong gustong dumaan doon magsabing Amen? Yung isa, I obey God. O konti dumadaan. Kasi marami, naniniwala lang kay God, hindi naman nag-obey. Kaya ang sabi ni Lord, bakit niyo ko tinatawag ng Lord, Lord? Hindi naman kayo sumusunod. Savior niyo ako. Pero pag Savior mo lang ako at hindi mo ko Lord, baliwala iyon. Amen po ba yun? Kasi kung na-save ka, sinabi ng Savior, ikaw naman kasing bata ka mahilig kang magpapunta sa mga malalalim, alam mo namang pulikating ka pumunta ka na naman doon, pinulikat ka na naman. Buti kung maligtas ka lagi. Ibig sabihin, pag sinabing huwag ka nang pumunta doon, huwag ka nang pupunta doon. Amen po ba yan? Yun po ang pagiging masunuri. Kapag alam nating mali ay mali, huwag nang gagawin yan. So, ano sabi dyan? Ang sabi ng Luke 6:46, sa Message Bible, magandang pagkasabi. Why are you so polite with me? Always saying, yes, sir, and that's right, sir, but never doing a thing I tell you. Minsan may mga polite na tao, yes po, pastor. Amen po.
Yes po. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Pero hindi naman sumusunod sa Lord Pero napaka-polite. Napakagalang sa mga salita, pero hindi naman sumusunod talaga. Kaya sa ating panahon, hindi basihan yung sepo and opo. Marami mga bata ngayon, hindi nagpopo at opo, pero napakagagalang. Pero marami mga batang mahilig magpo at opo, hindi naman masunurin. Kaya ang basihan ay hindi yung sinasabi ng bibig natin, kundi yung ginagawa natin bilang Kristiyano. Amen po ba yun? Palapakan natin ang Panginoon diyan, napakahalaga po. Kaya ito po ay relationship. Ito pa, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sinasabi natin na lahat tayo ay anak ng Diyos. Sa totoo lang, hindi lahat. Lahat tayo nilikha ng Panginoon, pero ang tinatanggap niyang anak niya ay yung tumanggap at nanalig sa Kanya. Yung word na believe and accepted. Alam natin, pag ginamit yung salitang believe, sa diksyonaryo, yung salitang believe ay action word. Hindi ginamit but to all who faith, hindi faith ang ginamit, noun kasi yon. Bagamat kasing katulad. Pero ginamit po yung believe means pinamumuhay mo yung pinaniniwalaan mo. Yung tinanggap mo, nakikita sa'yo. Pag sinabing, bumili ka halimbawa ng damit na lakos, so dapat suot-suot mo lakos. Alam nga namang umatin ka ng birthday sa McDo, tapos yung mascot si Jollibee. Magsasabunutan po yun. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, dapat bumabagay sa Kristiyano yung kanyang pamumuhay. Kasi ang pagiging Kristiyano ay hindi simbahan, kundi pamumuhay araw-araw. Amen po ba yun? So, yun po yun. Yung mga dating ginagawa, hindi na dapat ginagawa yan. Yun lang ang may karapatang maging anak ng Diyos. Sumunod, live a holy life, holy and obedient life. So, mahalaga po na tayo po ay nabubuhay ng may kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo perpekto, totoo yan. Pero kailangan maging banal tayo. Yung, alam mo ng mali, iwasan, kamuhian, iwasan ng kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos araw-araw. Amen po ba yon? Kailangan araw-araw tayong humihingi ng gabay sa Panginoon. Humihingi tayo sa Kanya ng tulong na, Banal na Espiritu, pangunahan at gabayan mo ko para mamuhay ng ayon sa kalooban mo at hindi sa sarili kong kagustuhan. Pansinin ninyo yung prayer na tinuro ni Lord tungkol sa pagkain. Give us this day our daily bread. Bakit this day? Kasi alam ni Lord, araw-araw kang kumakain. Dapat araw-araw mong naalala ng kabanalan at pagiging masunurin, dapat ginagawa yan araw-araw. Amen po ba yon? So, kailangan po natin na mamuhay sa kabanalan. Napakahalaga po niyan. In 1 Peter 1:14, ano sabi diyan? In the past, you did not have the understanding you have now, so did the evil things you wanted to do. Dati, ginagawa natin yung masama. Dati yun. Yung ating ginagawang kalokohan, dati yun. Dapat ngayon, bago na tayo at patuloy na binabago, dapat alam nating kamuhian at talikdan o talikuran takbuhan. Sabi diyan, but now you are children of God, so you should obey Him and not live the way you did before. Itsiya sa atin ang ating sarili. Yung ginagawa ba natin ngayon, yung ginagawa rin natin dati. Maganda yung dati kang ganito, naglalasing ka, hindi ka na naglalasing ngayon. Amen? Amen po ba yun? Dati kang palaaway, dapat ngayon hindi ka na palaaway. Dati kang chismoso, ngayon hindi ka na chismoso. Chismosa ka na. Ay, ganun din pala yun. Yung aalisin mo na yung dati. Ang pinapayagan lang ng Lord ay chismis mo yung totoo. Yung salita niya ay chismis mo, totoo yun. Pero yung buhay ng may buhay, kung nagawa natin, patawarin tayo ng Panginoon. Di na natin ginagawa yan. Yung mga lalaking ang paboritong kantang, to all the girls I loved before. Naku, Alana, dapat isa na lang. Si Lord, yung misis mo na lang. Tsaka si Lord. Amen ba yon? Sabi ng iba, kasi pastor, di ba,
ang babae, ang ilaw ng tahanan. Oo, mas maraming babae, mas maliwanag. Napakatinding baluktot na kaisipan. Ha? Okay, isa lang, babae, asawa lang. Okay, so tingnan po natin. Be holy in everything you do. Just as God is holy, He is the one who chose you. In the scriptures, God say, be holy because I am holy. Kaya, ano man ang ginagawa natin, isipin mo, banal ba ito? Tama. Pag may hinawakan ka, tama ba ito o mali? Kailangan alam natin yan. Halimbawa, hawak mo yung kutsilyo. Nagiging tama at nagiging mali, depende sa paggamit mo. Tama ho ba yon? So may mga bagay na pag nahawakan mo, nasa iyong desisyong gagamitin mo ba sa tama o gagamitin mo sa mali. Pero may mga bagay na alam mo ng mali, huwag mo nang hawakan. Amen ba yon? Halimbawa, ano yung hawak mo? O hawak ka ng Hinebra. Hawak ka ng Red Horse. O halimbawa, hawak mo yon. O ano mangyayari? Hawak ko lang naman eh. Naku, mamaya yun, di na. Natikim-tikim ka na. Tama mo ba yon? So, ibig sabihin, ganun tayo. Kaya, huwag magbigay ng opportunity. Pansinin nyo, pag nakaapa ka ng popo, anong ginagawa mo? Alam nang mabaho, amuyin pa yung tsinelas eh. Kukuwitin pa ng tingting eh. Alam na eh. Minsan naman may iba sa atin, kakain. Ay, lasang pupo. Ba't nakakain ka na ba? Hindi pa. O, nakita mo? Ang kasalanan yan. Alam mong mali yan. Hindi mo na kailangang lasahan at tikman. Ay, pupo nga. Huwag ganun, Huwag nating gawin, huwag nating gagawin. Always be watchful and prayerful. Kailangan tayo mapagbantay. Tayo po ay laging nananalangin. Sabi ng Bible, therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Sabi nga, habang tayo naghihintay sa Panginoon, it is not passive waiting, but active preparation, serving, purifying ourselves, and praying. Hindi basta naghihintay ka lang. Naghihintay ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sa paglilingkod, kahit may edad ka na, anong senior? Wala. Kailangan maglilingkod. Isa lamang magsasabing magre-retired ka na pag ala na. Amen ba yon? Lahat ng matanda magsabing amen. Napakaraming matanda na rito. Maglingkod tayo. Kahit na gano'n na lang tayo. Mahal ka ni Lord. Hanggang may buhay yung katawan mo, share mo. Naalala ko, may nakausap ako. Ay, Nay, bakit umaating kayo ng church? Naunawaan ng Diyos, ang sakit. May rayuma kayo, nahirapan kayo lumakad. Bata ka. Pag nasa bahay ako, may rayuma din ako. Wala ang hindi. Yung bang naglilingkod ka, hindi dahil sa babayaran ka, hindi dahil may kapalit, kundi dahil mahal mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi mo pinanghihinayangan yung araw at oras na binibigay mo, yung offering, yung tithes na binibigay mo. Hindi mo pinanghihinayangan dahil sa pamamagitan nito nakatutulong sa gawain ni Lord at maraming nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Amen po ba yon? Kaya lagi tayong maglilingkod ng may katapatan. Sabi nga rito, sa Matthew 25, ito yung gustong-gusto kong marinig pagdating ng panahon. Sasabihin ni Lord sa atin, well done, anak talaga kita. Good and faithful servant. Hindi sinabing, well done, good and faithful member, attender. Kailangan nagsiserve ka. Amen po ba yon? Kaya kailangan nagsiserve tayo, mahalaga nagsiserve ang Christian. Okay, anong sabi dyan ng Galatian? Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Minsan nakakapagod. Kasi yung ginagawa mo ng mabuti, minsan nasasamantala ka, pero magpatuloy ka lang. Kasi kay Lord mo naman ginagawa. Di isalin mo sa iba. Ang mahalaga, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti dahil Kristiyano ka. At naligtas ka, hindi sa paggawa ng mabuti dahil gumagawa ka ng mabuti dahil alam mong ligtas ka. Yan ang dapat maunawaan. Anong sabi diyan? We will receive our harvest of eternal life at the right time. We must not give up. So, ibig sabihin, makita ho natin yan, hindi tayo susuko. Ano man ang mangyari, maglilingkod, kaya tayo po, yan, mga nagtitrain po tayo ng mga bata-bata, pero hindi ibig sabihin, kami nila Pastor Alex, magpabakasyon, hindi, hanggang kaya namin. Mag-share kami, kung di na namin mabasa ang Bible, magbe-braille kami.
Ayaw naming ma-stack, maglilingkod. Kaya ang maganda na isasalin natin sa ating mga kabataan at mga bata. Kaya yung elaboration ng youth at saka yung children, suportahan ng mga magulang. Kasi maganda na isasalin natin yung paglilingkod. Amen ba yon? Kasi bahagi ng paglilingkod natin, yung mga anak natin maging bahagi sa simbahan. Amen? Naglilingkod talaga. Huwag tayong susuko kasi mayroong eternal life. When we have the opportunity, ang sabi diyan, when we have the opportunity to do good to anyone, we should gawa tayo ng gawa ng mabuti. Maganda po yung hindi tumitigil sa paggawa ng tama. Ang sabi ni John Wesley, paborito ko yung sinabi niya, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Sabi sa Tagalog, parang ganito yan eh. Gawin mo ang lahat ng kabutihang makakaya mo. Sa lahat ng paraang kaya mo. Sa lahat ng kaparaanan na kaya mo. Sa lahat ng lugar na kaya mo. Sa lahat ng oras na kaya mo. Para sa lahat ng taong kaya mo. Hanggat kaya mo. Tumingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, kaya mo yan. Halapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. And lastly, share the gospel with others. Kasi task natin yan. Hindi lang po kami nila pastor ang inutusang magbahagi, kundi tayong lahat ay inutusan. Ang sabi ng Bible, go. Hindi lang po si Ate Susan go ang sinasabihan dito. Kundi tayong lahat. Hindi sinabing Susan go, therefore. Kundi lahat ng Christian, go, therefore, and make disciples. Amen po ba yun? Kailangan nagugo tayo mga kapatid. I-share natin si Kristo sa dalawang kaparaanan. Unang paraan, sa pamamagitan ng ating pamumuhay na binago. Amen? Alam nyo, kapag tayo Christian, di ka pa nagsasalita, yung binago ka, yung buhay mo nangungusap na. Pero kung ang buhay mo hindi binago, ang galing mong mangusap, baliwala. Kasi ang tunay na pangungusap at sermon ng tao na gustong makita, hindi yung naririnig sa word, kundi nakikita sa buhay natin. Amen po ba yung mga kapatid? Okay. Ang tanong, personal na tanong ito, bago tayo manalangin. Tapat ba akong namumuhay sa harap ng Diyos? Ulitin ko yung tanong. Personal po ito. Tapat ba akong namumuhay sa harap ng Diyos? Kasi sa totoo lang, pwede tayo magtago sa tao. Pwede mong ilihim sa tao. Pero sa Diyos, walang maililihim. Kaya, tapat ba akong namumuhay sa harapan ng Diyos? Pangalawang tanong, kung babalik si Kristo ngayon, handa ba ako? Kanina pinag-usapan natin ang paraan ng paghahanda. Kung naisulat po ninyo yun, reviewin ninyo, palagay ko pagdating ni Lord, hindi ka magugulat. Siguradong ikaw ay makakasama niya. Ano ang mga bagay na kailangang ayusin ko ngayon sa aking buhay? Ulitin ko yung tanong. Ano ang mga bagay na kailangang ayusin ko ngayon sa aking buhay? Kamusta yung relasyon mo sa iyong asawa? Hindi maganda, ayusin. Yung relasyon mo sa mga anak, hindi maganda, ayusin. Kamusta yung relasyon mo sa kapitbahay? Hindi maganda, ayusin. Kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Dapat yun ang unang-unang ayusin. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi pagdating ng Panginoon, ang kukunin niya yung kompleto. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po'y bumikit, tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may kababaang loob at may pusong naghahangad na maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak. Hindi namin alam kung kailan at ito'y biglaan. Tulungan ninyo kaming huwag maging pabaya, kundi maging mapagbantay, mapanalanginin, at tapat sa aming pananampalataya.
Panginoon, kung meron mang kasalanan, humahadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa inyo, patawarin niyo kami. Linisin niyo po ang aming puso at bigyan kami ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Nais po namin tanggapin si Jesus ng totohanan bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Turuan niyo kaming mamuhay ng banal, maging masigasig sa paglilingkod, at ibahagi ang ebanghelyo sa iba habang may panahon pa. Bigyan niyo kami ng tapang, pananampalataya at katapatan habang kami naghihintay sa inyong muling pagdating. Naway matagpuan ninyo kaming handa at tapat sa oras ng inyong pagbabalik. Samahan niyo kami, Panginoon. Ang aming pamilya, ang aming mga anak na kami, Panginoon Diyos, ay kapit kamay, natutungo dito sa simbahan sa mga gawain, at kapit kamay na maglilingkod ng tapat sa iyo, Panginoon. At alam po namin, masarap pakinggan at makitang kapit kamay din kaming aakyat at sasalubong sa iyong muling pagparito. Marami pong salamat sa mensahe ng aming pinag-aralan. Dalangin po namin, gabayan mo kami na mahagampanan po namin ang dapat namin gawin sa paghahanda. Ibinigay mo na ang iyong salita, nasa sa amin na ang paghahanda. Marami pong salamat sa umagang ito. Purihin po kayo, sambahin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po at mabuhay po. Okay, ngayon po idadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offerings sa Panginoon. At bago po tayo mag-pray, nais ko lang pong basahin. Ito pong 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nagbibigay po tayo sapagkat tayo po ay masaya sa Panginoon. Amen? At ito po ay isa pong pagsunod din po, obedience. Basahin ko rin po yung lastly yung sabi po sa Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na liglig sa silid na kalalagyan. Sa ating pong pagsunod po sa Panginoon, mayroon pong pagpapala. Amen? At higit po sa lahat, kaya po tayo nagbibigay because we love God. And because we love God, God will bless us. Tayo pong sa lahat ay sandali pong tumayo at manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, takil at banal. Sa oras pong ito, Lord God, ay nagpapasalamat po kami muli sapagkat kami, Lord God, ay binigyan muli ng pagkakataon, oportunidad, na maibigay po namin sa iyo yung aming mga tithes and offering, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord, sa aming pagbibigay, pagpapalain mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. At ang pagpapalang ito, Lord God, hindi lamang financial, Panginoon, kundi pagpapalang pisikal na palagi mong bibigyan kami ng proteksyon laban sa mga sakit karamdaman, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami ay sumusunod sa iyo, pagpapalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, nawa ang bawat isa ay patuloy mong i-bless, Panginoon, sa lahat po na aming mga ibibigay, sa pasya ng aming mga puso na may kagalakan. Lord God, ito po, Lord God, ang lahat po ng aming ibibigay ay upang masustain, Lord God, na maibigay yung necessity po, Lord, ng church upang ang ministry na iglesang ito ay mapurso, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa bawat isa. At gayon din po, Lord, patuloy mo mabuting i-bless po ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon, na siyang aming source of income, Panginoon. Hindi lamang ito, Lord God, pati aming mga family ay masuportahan po namin, Panginoon, ayon sa mga resources na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Lord God, at binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri,
lahat ng pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan, Lord, ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Dumako naman po tayo sa ating pong announcement. Muli po, inaanyayahan po ang lahat na patuloy po na suportahan at tumalo sa mga gawain po ng ating church. Gaya nga po ng sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Every Wednesday po ay meron po tayong midweek service. Every 6:30 p.m. dito po sa ating BDF Church. Gamitin po natin ang ating midweek service as a pause for prayer, a word to guide your week, and a way na rin po to reconnect with God and others. Again po, ini-encourage po namin na sumama po tayo at dumalo sa gawain ng ating church na ito. Next po. Next naman po ay ang ating Sunday worship service. Meron po dito sa BDF at meron din po sa Cadre. And in case po na hindi po tayo makadala ng physical o face-to-face, ay wag po tayo mag-alala dahil meron po tayong live stream sa ating pong church FB page. Next po. Meron po tayong gawain ng men's fellowship para po sa ating mga kalalakihan. Every Saturday po, 6:30 a.m. And kamakailan lang din po nito pong Sabado ay dumalo po sila ng conference. Para po sa mga gusto pong sumama, ay makipag-coordinate na lang po tayo kana Tito Domeng at Kuya Robert. At ang kanila pong susunod na gawain ay magaganap po sa Cadre Church. Siyempre, kung meron po tayo para sa ating mga kalalakihan, ay meron din po tayo para po sa ating mga kababaihan. Women's Fellowship po, every Saturday din po. Sa hapon naman po sila, 2:30 p.m. Kadalasan po dito po sila sa BDF ang gawain. Pero sa Sabado, June 28, ay nadarating na ito, ay wala po muna silang gawain at ang kanila pong next na gawain ay sa July 5 na po. Again po, sa mga gusto po sumama, ay maaari po natin lapitan and makipag-coordinate po kana Tita Aida at Pastora Susan. Next po ay ang ating Youth Fellowship. Meron po tayong gawain mamaya 2:30 p.m. at ang sundo po ay 2 p.m. sa St. Rose. We encourage po every youth po to join us and sabi nga po, minsan lang po tayo maging kabataan kaya't nararapat lamang ilaan po natin ang ating mga oras sa may kabuluhan at ang ating bawat panahon na inilalaan sa gawain ni Lord ay hindi kailanman masasayang. Next po, Kids Fellowship. Ito po ay every Sunday din. Kasabay po ng service po dito sa loob ay ang kanila rin pong Sunday School. Maaari niyo pong dalhin ang inyong mga anak sa kabila ang ating pong kids zone para po sila ay maturuan at makapakinig ng Word of God. Sila rin po ay nagagawa ng mga activities dito. Next po ay ang ating music ministry o ang ating pong worship team. Ito rin po, tuwing Sabado, ang start po ay 4:30 p.m. At hindi lang po ito practice, may training din po na nangyayari. Naniniwala po ako na lahat tayo ay may pinagkaloob o pinagkalooban ng talento ng Diyos. Maging ang talent niyo man po o ang gusto niyo pong matutuhan ay singing, dancing, playing musical instruments, and media and tech. At para po dun sa mga gustong magpagamit ng kanilang mga tinatanging talento, kahit anumang pong age, ay pwede po tayo. Para po sa mga interesado ay lumapit sa ating pong mga pastors, ministry leaders, at music team din po. Para naman po sa ating upcoming events, sa katapusan po ng buwan na ito,
Sa katapusan po ng buwan na ito, June 28, Sabado ay magkakaroon po ng collaboration ng Ministry po ng Youth and Children's. Ito po ay may title na Faith, Fun, Fellowship. Magaganap po ito dito sa BDF Church, 1 to 5 p.m. So ano nga po ba ang mangyayari sa event na ito? Dito po sa event na ito, ang youth po ang mga ngasiwa alongside the youth coordinators and Sunday school teachers. Ito po ay magsisilbi na training grounds para sa mga youth upang ma-enhance ang aming pong leadership skills and relationships sa kids na masusunod na mga magiging youth. And ang objectives din po ng ating event na ito ay mas ma-deepen and widen po ang knowledge and relationship ng bata o ng inyo pong mga anak kay Lord while having fun sa activities. Ang ating pong pre-registration ay open, kaya po pwede natin lapitan si Teacher Lenny para po dito sa BDF at si Teacher Jackie naman po para sa kadre. At pwede rin po sa ating mga youth coordinators. Yan lamang po. Thank you and God bless po sa ating lahat. Minsan pa nga po, bigyan po natin ng malakas, palakpak ang ating Panginoon. Tayo po'y nagtagumpay sa araw na to. So let us pray, let us all stand para po sa pangbukas na pananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, Ama, maraming salamat nga po, Lord God, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Lord God, na kayo po ay tiyak na darating, Panginoon. At paghahanda po ngayon, Lord God, ngayon po ang paghahanda, Panginoon, para po, Lord God, sa iyong muling pagbabalik. At dalangin po namin, dakilang Diyos, Ama, na patuloy po, Lord God, na kami po ay maging matapat, Panginoon, sa iyo. Live a holy life, Lord God. At ganoon din po, Lord God, lagi po kami manalangin, Panginoon, sa Espiritu, O Lord God, upang Panginoon, patuloy po kami magabayan, Panginoon, sa landasin na nais mo, Lord God, na tahakin namin, Panginoon. At Banal na Espiritu, salamat po sa inyo pong paggagabay sa amin. Salamat po, Lord God, sa iyong mga salita na amin napakinggan. At nawa, Lord God, patuloy po, O Diyos, anumang mensahe ang aming mapapakinggan mula sa iyo, Lord God, isabuhay nga po namin to, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa mga kapatid namin na dumalo po rito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Lord God, sa mga pamilya na sama-sama po, Lord God, na dumadalo ng iyong gawain. At dalangin po namin dakilang Diyos, Ama, na nawa, Lord God, patuloy po, O Diyos, na pagpalain mo nga po, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Patuloy po, Lord God, na maging supportive, Lord God, sa mga gawain mo, Panginoon. At ganoon din po, Lord God, ikaw po ang siyang mag-ingat sa amin, Panginoon, sa bawat araw ng aming pong buhay. Kasama po, Lord God, ang aming mga pamilya, Panginoon. Maging ang mga negosyo at hanap buhay po, Lord God, ng aming mga kapatid. Patuloy mo po itong pagpalain, Panginoon. At sa susunod na linggo, Lord God, dalhin mo pong muli ang aming mga panyapak sa iyong gawain, Panginoon. At i-bless mo, Lord God, ang lahat ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na patuloy po, Diyos, na ikaw ang siyang mauna, Lord God, sa lahat ng area ng aming pong buhay. Kapag ganun po, Lord God, ang aming gagawin, Panginoon, everything will follow, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at sa mga pansamantala po namin paglisan, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Kayo po ang siyang mag-iingat sa amin. Cover us, O God, with your holy blood, Lord Jesus. At manatili ka po, Panginoong Jesus, na naghahari po, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kagandahang loob mo sa amin at sa lahat pa ng paparating na pagpapala, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Lord God. Wala kaming may babalik, Lord God, sa iyo, kundi ang taus-pusong pasasalamat, Lord God, sa lahat ng ginagawa mo, Lord God, sa aming buhay. Thank you, Lord Jesus, na minamahal mo kami, Panginoon, in spite of, Lord, na kung minsan kami ay nagkukulang sa iyo. Maraming salamat, Ama, at patuloy po, Lord God, nagabayan mo po kami sa mga oras na nalalabi, Panginoon, sa araw na to. At sa buong isang linggo, pangunahan mo po kami, Lord God. Salamat po sa iyo po, Lord God, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluluwalhati. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen at Amen.
the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see